Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Ramon, 63 anyos, isa sa 5 magkakaibigang mangingisda. Nahaharap sa isang bangungot na hindi ko makakalimutan. Isang gabi, nagkayayaan kami ni Nalando, Berto Isko at Timyong na pumalaot ng mas malayo kaysa dati. Malakas ang loob namin dahil sanay na kami sa dagat at alam naming mas malayo, mas marami kaming huling isda. Pero hindi namin alam na sa gabing iyon, sisimula na pala ng tadhana ang trahedyang tatama sa aming 5. Habang nasa kalagitnaan kami ng laot, biglang dumilim ang langit. Dumating ang malakas na ulan at hampas ng alon. Halos matangay ang bangka namin at kahit anong sigaw at dasal ang gawin namin, wala na kaming magawa kundi magpaanod sa agos. Nang humupa ang ulan, nakita naming lumulutang kami papalapit sa isang isla. Hindi namin ito kilala at parang wala ring tao na nakatira roon. Tahimik, madilim at puro mga punong malalaki ang nakapalibot dito. Parang walang nakatira rito sabi ni Lando habang nakatingin sa dalampasigan. Pwede muna tayo dito magpalipas ng gabi, sagot ko naman. Wala kaming nagawa kundi ang dumaog. Pagbaba namin sa dalampasigan, dama namin ang bigat at katahimikan. Walang ilaw, tanging buwan lang ang nagsisilbing gabay. Ang mga puno ng niyog at mga damo ay humahampas sa hangin na para bang may mga matang nakamasid sa amin. Wala namang mga bahay dito mga pre. Wala rin mga tao, bulong ni Isko. Baka naman may mga naninirahan dito sa kabila, sagot naman ni Berto na pilit pinapakalma ang sarili. Nagpasya kaming magtayo ng maliit na silungan gamit ang trapal na dala sa bangka. Doon kami nag-apoy ng kaunting kahoy para makapagluto ng isdang nahuli bago dumating ang bagyo. Habang kumakain, napansin naming tila may mga kakaibang tunog mula sa kagubatan. Mga kaluskos, minsan parang ungol, minsan naman tila sigaw na napakababa at mahaba. Mga hayop lang yan, sabi ni Timyong habang umunguya, pero kita ko sa mga mata niya na natatakot din siya. Nang mahiga na kami, halos hindi ako makatulog. Ramdam ko kasi na may gumagalaw sa paligid. Sa pagitan ng antok at pagod, nakita ko sa gilid ng mga puno may mga aninong matangkad na nakatayo, nakatitig lang sa direksyon namin. Pagdilat ko ulit ng mata, nawala na ito. Kinilabutan ako. Doon ko naisip, baka hindi lang pala kami ang nandito sa isla. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Naisip namin na kung matagal-tagal kaming mapapadpad dito, kailangan naming humanap ng pagkain at tubig. Si Isko at Lando ay naglakad papasok sa gubat, samantalang kaming tatlo ni Berto at Timyong ay nag-ayos ng bangka na nasira sa bagyo. Pagbalik ni Isko, dala nila ang ilang bunga ng saging at niyog. Pero napansin naming parang may kaba sa mukha nila. "Oh, anong nangyari?" tanong ko. Tahimik muna si Lando bago ito nagsalita. "May nakita kaming mga baka sa lupa, hindi hayop, hindi rin para tao. Malalaki ang mga yapak pero mahaba ang kuko at parang may buntot na humahampas sa lupa." Natahimik kaming lahat. Hindi namin alam kung ano ang makikita sa islang iyon. Pero sigurado kami hindi kami nag-iisa. Kinagabihan, muling bumalik ang kakaibang tunog mula sa gubat. Ngayon ay mas malinaw na, hindi lang kaluskos,
kundi mga yapak na paikot-ikot malapit sa kampo namin. Ano kaya yun? Bulong ni Berto habang hawak ang itak. Biglang may sigaw na ubod ng lakas mula sa loob ng gubat. Isa iyong malagim na palahaw na parang pinagsamang tao at hayop. Napaiktad kami at halos magkayakapan sa takot. Ano yun? Tao ba yun? Nanginginig na tanong ni Isko. Hindi tao yun, sagot ko. Ramdam ko na kakaiba ang tinig. Parang gutom, parang naghahanap ng mabibiktima. Hindi kami nakatulog buong magdamag. Pinakiramdaman namin ang paligid. Hawak ang mga dala naming armas at doon namin pagtanto baka ang isla ay tirahan ng isang bagay na hindi dapat matagpuan ng tao. Kinabukasan, nagpasya kaming manghuli ulit ng isda sa gilid ng dalampasigan para may makain. Malakas ang huli namin at agad naming inilagay sa isang lambat malapit sa apoy. Pero pagsapit ng hapon, laking gulat namin nang makita ang lambat na halos punit at wala ni isang isda ang natira. Hindi hayop ang kumuha nito, sabi ni Berto habang tinitingnan ang mga punit na parang hinila ng matalim na kuko. Paano mo naman nasabi? Tanong ni Isko. Tingnan mo, parang may bakas ng kamay. Nagtitigan kaming lahat. Lalong bumigat ang pakiramdam namin. Kung sino man ang kumuha ng huli namin, hindi ito ordinaryong hayop. Kinagabihan, mas lalo kaming naging alerto. Halos hindi kami naghiwa-hiwalay. Pero habang nakapalibot kami sa apoy, napansin naming nawawala si Timyong. Nasaan si Timyong? Sigaw ni Lando. Agad kaming tumayo at naghanap. Doon namin narinig ang mahina pero nakakapangilabot na sigaw mula sa gubat. Sigaw ni Timyong. Mga kasama, tulungan ninyo ako. Tumakbo kami papasok. Dala ang itak at lampara. Sa gitna ng dilim, nakita namin si Timyong na hinahatak ng isang malaking nilalang. Mata nito ay kumikislap na pula, mahaba ang kuko at nakangisi na may matutulis na ngipin. Aswang yan! Sigaw ni Isko. Agad naming sinugod pero mabilis na tumalon ang nilalang papasok sa mas makapal na bahagi ng gubat. Bitbit si Timyong. Naiwan kaming tatlo na nanginginig sa takot habang si Berto ay halos mawala ng ulirat. Doon namin napagtanto, isa na sa amin ang nadagit ng nilalang at baka hindi na namin siya muling makita. Hindi kami makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Kanina lang ay kasama namin si Timyong. Ngayon ay kinaladkad na siya ng aswang sa gitna ng gubat. Hindi pwedeng pabayaan natin siya, mariing sabi ni Lando habang hawak ang itak. Pero paano kung bumalik yun? Baka lahat tayo madamay, sagot ni Isko na nanginginig pa rin. Nagdesisyon kami na hatiin ng gabi, kalahating oras maghahanap, tapos balik agad sa dalampasigan. Nagdala kami ng sulo at naglakad papasok ng gubat. Habang mas lumalalim, ramdam naming sinusundan kami. May mga matang kumikislap sa dilim pero tuwing itapat namin ang ilaw, bigla itong mawawala. Nakarating kami sa isang lugar na may maraming dahak ng dugo. Doon kami natigilan sa gitna ng mga bakas. Nakita namin ang isang tsinelas ni Timyong. Punit na ito at may bahid ng dugo. Halos mapaiyak kami. Diyos ko, kinuha na siya, bulong ni Berto. Wala kaming nagawa kundi bumalik sa kampo, dala ang bigat sa dibdib at takot na baka kami na ang isunod. Pagbalik namin sa dalampasigan, halos wala kaming imikan. Nagsisisi kaming lahat kung bakit pa kami pumalaot ng ganoon kalayo. Habang nakapalibot kami sa apoy, napansin naming mas tahimik ang paligid. Wala ni isang hayop na umingay, wala ring ihip ng hangin,
Tanging dagundong ng alon ang maririnig. "Bakit parang masyadong tahimik?" tanong ni Isko. Biglang may nahulog na katawan mula sa puno sa likod namin. Si Timyong, pero hindi na siya ang dati naming kaibigan. Maputla ang balat niya, nangingitim ang mga mata at may mahahabang kuko na parang sa halimaw. Dahan-dahan siyang tumayo, nakangisi sa amin. "Mga kasama," bulong niya na paus ang boses. Halos sabay-sabay kaming umatras. Doon namin napagtanto na si Timyong ay hindi na tao. Isa na siyang nilalang na katulad ng kumuha sa kanya. Nang makita naming bumangon si Timyong na hindi na tao, nanindig ang balahibo namin. Maputla siya, nangingitim ang mga labi, at ang ngisi niya'y may kasamang matutulis na pangil. "Mga kasama, gutom ako!" bulong niya habang dahan-dahang lumalapit. "Aswang na siya!" sigaw ni Isko. Agad naming itinaas ang aming mga itak, pero sa halip na sugurin namin siya, bigla siyang tumalo ng ubod ng bilis. Halos di namin masundan ang galaw niya. Mabuti na lang at nakapagtapon si Berto ng sinding sulo at tumama iyon sa dibdib ni Timyong. Sandaling napaatras siya, umalulong at saka mabilis na tumalon palayo sa kagubatan. Halos sabay-sabay kaming bumagsak sa buhanginan. Hingal na hingal. "Hindi na natin siya matutulungan. Aswang na siya," sabi ni Lando na halos maluha. Akala namin ligtas na kami ng gabing iyon. Pero pagsapit ng hating gabi, muling dumating ang mga kaluskos at mga yapak sa paligid. Hindi lang isa, kundi parang marami na silang gumagalaw sa gubat. Maya-maya ay lumabas mula sa mga puno ang tatlong nilalang, mapuputla, mahahaba ang buhok at may mga pakpak na parang paniki. Ang kanilang mga matay kumikislap sa dilim at sabay-sabay silang naglalaway habang nakatitig sa amin. "Mga manananggal!" sigaw ni Isko habang halos mahulog ang itak sa sobrang takot. Nagkatinginan kami ni Lando at Berto. Alam naming wala na kaming takas, pero isa lang ang malinaw, kailangan naming lumaban kung gusto naming mabuhay. Lumapit ang tatlong nilalang mula sa gubat. Kita namin ang kanilang mga pakpak na kumakampay at ang mga kuko nilang kumikislap sa ilalim ng buwan. "Atras! Huwag kayong maghiwa-hiwalay!" sigaw ni Lando. Agad kaming nagsindi ng mas maraming kahoy para lumaki pa ang apoy. Ayon sa mga kwento ng matatanda, takot sa apoy ang mga aswang. Ngunit hindi na sila umatras. Sa halip, unti-unti silang umikot sa paligid namin. Biglang lumipad ang isa at sinugod si Isko. Nakasigaw siya habang pinipigilan ang kuko na muntik nang tumama sa kanyang liig. Mabilis namang sumugod si Berto. Hawak ang itak at buong lakas niyang hiniwa ang pakpak ng nilalang. Umaalingaw-ngaw ang nakakapangilabot na alulong nito bago ito mabilis na umatras papasok sa madilim. Pero dalawa pa ang natira at kitang-kita ko lalo silang nagngangalit at nagugutom. Walang tigil ang pag-atake ng dalawang aswang. Habang nakapalibot kami sa apoy, ramdam naming hindi na magtatagal at mapapagod kami. Biglang sumugod ang isa at bago pa kami makapaghanda, nahawakan ito si Berto sa balikat at iniangat na parang wala siyang bigat. Sumigaw si Berto ng ubod ng lakas. Hawak ang braso ng halimaw habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat sa kanyang balikat. Putulin mo ang kamay niya!" sigaw ni Berto. Buong lakas kong inihataw ang itak at tinamaan ang braso ng halimaw. Napaalulong ito at kumawala kay Berto. Ngunit halos nakahandusay na si Berto, nanghihina sa dami ng dugo. Habang nagkakagulo, bigla naming narinig mula sa malayo ang isa pang alulong. Hindi lang pala tatlo ang nilalang, marami pa silang paparating. Doon ko napagtanto, baka hindi na kami lahat makakaalis ng buhay sa islang ito.
Habang sinusubukan namin buhatin si Berto na sugatan, mas lalo namang dumadami ang mga nilalang na lumalabas mula sa kagubatan. Parang mga mata ng pusa na kumikislap sa dilim ng dumarami ng dumarami. Ayaw na nilang paalisin tayo dito, bulong ni Lando habang nanginginig ang boses. Maya-maya pa'y muling sumugod ang isang aswang at diretso nitong nilapa ang dibdib ni Berto. Hindi na siya nakapagsigaw pa. Isang iglap lang, natigilan na ang kanyang katawan. "Berto!" sigaw ni Isko habang pilit siyang humihila kay Berto, pero huli na. Napaatras kaming dalawa ni Lando. Hinila namin si Isko para hindi siya madamay. Doon ko naisip na tama ang kutob namin. Isa-isa kaming kukunin ng mga halimaw na ito. Tatlo na lang kami, ako, si Isko at si Lando. Halos wala na kaming lakas, pero pinilit pa rin naming lumaban. Kung dito na rin lang tayo mamamatay, mas mabuti nang lumalaban kaysa lamunin ng buhay, sabi ni Lando, hawak ang duguang itak. Nagsindi kami ng mas maraming sulo at inilagay sa paligid ng kampo. Panandalian kaming nakahinga ng maluwag nang umatras ang mga nilalang, pero alam naming hindi sila aalis. Naghihintay lang sila ng tamang oras. Habang nakabantay kami, biglang may narinig kaming pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Pagtingala namin, isang nilalang ang mabilis na bumulusok mula sa langit at sinunggaban si Isko. "Isko!" sigaw ko. Pero mabilis na inangat ng halimaw ang katawan niya at nilipad palayo. Wala na kaming nagawa, naiwan kaming dalawa ni Lando, halos mawalan na ng pag-asa. Nang makita naming nilipad palayo ng halimaw si Isko, halos mawala na kami ng pag-asa, pero hindi kami pwedeng tumigil. Sumigaw si Lando, "Hindi tayo pwedeng umupo lang dito. Sundan natin, baka buhay pa siya." Bit-bit ang mga sulok, tumakbo kami papasok sa gubat. Sa bawat yapak, ramdam ko ang lupa na parang may gumagalaw sa ilalim. Ang mga sanga ng puno, kusa bang gumagalaw dahil lang sa hangin? Hindi ko alam. Maya-maya, narinig namin ang malakas na sigaw ni Isko mula sa malayo, mahaba at puno ng sakit. At pagkatapos, katahimikan ang sumunod. Pagdating namin sa gitna ng gubat, nakakita kami ng isang punong napakalaki. Sa ugat nito, may mga patak ng dugo na dumadaloy pababa. "Si Isko!" bulong ko. Sa itaas ng puno, nakita namin siya nakasabit, walang malay, at ang dibdib niya ay butas na parang sinisipsip ang laman. Hindi na siya buhay. Lumuhod si Lando at halos mabaliw sa galit. "Hindi! Hindi pwede! Hindi ganito matatapos ang lahat!" Pero bago pa kami makalapit, biglang gumalaw ang katawan ni Isko. Dahan-dahan siyang bumangon at tulad ni Timyong, nagbago ang kanyang anyo. Isa na rin siyang aswang. Ngayon dalawa na sa mga kaibigan namin ang naging halimaw, si Timyong at si Isko. Hindi ko alam kung kakayanin pa naming lumaban ni Lando. "Mahal kong mga kaibigan, sana patawarin ninyo kami," bulong ni Lando habang itinaas ang itak. Nagpakawala ng nakakapangilabot na sigaw sina Timyong at Isko. Sabay na sumugod sa amin. Mabilis naming ikinampay ang mga sulo at itak at nagsimula ang isang labanan para wala ng katapusan. Nang halos matalo na kami, biglang pumutok ang apoy mula sa paligid ng punong malaki. Dahil sa galit, napagsama-sama namin lahat ng natirang tuyong kahoy at pinakawalan ang apoy. Dahil dito, umatras ang dalawa naming kaibigan na naging halimaw. Umatras sila, sumisigaw at muling tumalon sa dilim ng kagubatan. Pero alam namin na babalik sila. Hindi na sila ang mga kaibigan kilala namin. Mga halimaw na sila.
Magdamag kaming nagbantay ni Lando. Wala kaming tulog, wala ring kain. Sa bawat kaluskos, naisip naming baka sila Timyong at Isko na. Kung ganito pa katagal, hindi tayo tatagal, sabi ni Lando habang nanginginig sa gutom at pagod. Naisip naming bumalik sa dalampasigan at subukan ulit ayusin ang bangka. Pero nang makita namin ang iniwan naming bangka, halos madurog ang puso ko. Wasak ito, parang sinira ng sadya. Malalim ang mga bakas ng kuko sa kahoy. Wala na tayong pag-asa na makaalis, sabi ko. Meron pa, sagot ni Lando, hanggat buhay tayo, may paraan. Habang nag-iisip kami ng paraan, biglang nagliwanag ang paligid. Daan-daan ng mga matang pula ang nakatingin sa amin mula sa kagubatan. Diyos ko, hindi lang pala iilan ang nilalang dito, bulong ni Lando. Isa-isang lumabas ang mga anino, iba't ibang anyo ng halimaw. May mga mapuputlang matanda, mga nakayuko at naglalaway, at mga malalaking nilalang na parang hindi na tao. Napaatras kami, hawak ang sulo, habang unti-unti silang sumusulong. Pakiramdam ko, katapusan na namin. Biglang sumugod ang mga halimaw. Ang ilan lumipad, ang iba ay gumagapang na parang aso. Mabilis namin ikinampay. Iwinawasiwas ang mga sulo at itak. Nakataga si Lando ng isa sa liig at bumagsak iyon sa lupa, pero mabilis na tumayo ulit. Humahagik-hik na parang baliw. Tumalon ako at tinaga ang isa sa muka, pero imbis na duguin, lalo lang itong nagngangalit at sumugod muli. Hindi sila basta namamatay, sigaw ko. Pero natatakot sila sa apoy. Iyon lang ang kalaban nila, sagot ni Lando. Kaya pilit naming pinapalaki ang apoy. Pero unti-unti kaming napapalibutan din. Sa gitna ng laban, biglang may dalawang halimaw na lumipad at sabay na sinunggaban si Lando. Halos hindi ko na siya nakita nang mabilis siyang inaangat at ninala sa itaas ng puno. Ramon! Iyon ang huli niyang sigaw bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Tumakbo ako. Pilit siyang hinabol pero wala na. Naiwan akong mag-isa. Habol-habol ang hininga at nakapalibot pa rin ang mga halimaw. Doon ko napagtanto, sa 5 magkaibigan, ako na lang pala ang natitira. Mag-isa na lang ako. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan at ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa paligid, naririnig ko ang paglalaway ng mga halimaw, parang mga gutom na aso na naghihintay ng tamang oras. Hindi ako pwedeng tumigil. Agad kong sinindihan ang natira kong sulo at tumakbo papasok sa mas madilim na bahagi ng gubat. Kahit saan ako tumingin, may mga matang pula na nakatingin, pero wala nang oras para matakot. Kung mamamatay ako, lalaban ako, bulong ko sa sarili ko. Sa sobrang pagod at gutom, halos sumuko na ako. Pero bigla akong nakita ang isang malaking butas sa gilid ng bundok, isang kuweba. Agad akong pumasok, dala ang sulo. Sa loob, malamig at mabaho, pero may kakaibang mga marka sa pader, mga ukit ng tao, araw at apoy, parang may babala. Maya-maya narinig kong may kumaluskos mula sa pinakaloob. Akala ko halimaw na, pero isang matanda ang lumabas. Payat, duguan ang mga mata at may hawak na kahoy na may apoy. Matagal ko na kayong hinihintay, bulong niya. Nagulat ako. Sino kayo, Lolo? Paano kayo napunta rito? Ngumiti siya ng mapait. Ako ang huling bantay sa islang ito. Dati, isang nayon ang nandito. Pero nilamon sila ng mga aswang. Ako na lang ang natira. At ikaw na napadpad. Hindi ako makapagsalita. Tanging naririnig ko lang ay ang malakas na dagundong ng dibdib ko. May isa ka pang
pagkakataon para makaligtas. Dagdag niya. Ang apoy, iyan lang ang tanging kayang sumupil sa kanila. Pero hindi ka pwedeng magtagal dito. Bago sumapit ang 30 gabi, dapat makaalis ka o magiging katulad kanila. Binigyan ako ng matanda ng maliit na sisidlan na may langis. Ito ang gamit ko para manatiling buhay. Ibuhos mo sa iyong sulo at mas malakas ang apoy nito. Tumingin siya sa akin at huminga ng malalim. Ngunit tandaan mo, bata, hindi lahat ng aswang ay halimaw mula sa umpisa. Marami sa kanila ay dating tao, tulad ng mga kaibigan mong kinuha nila. Nanlumo ako, parang tinutusok ang puso ko. Sa tuwing naiisip kong sina Timyong, Isko at Lando ay wala na, at baka wala na ring kaligtasan para sa akin. Ngayon, pumili ka, sabi ng matanda. Mananatili ka rito at lalaban o susubukan mong makaalis at mabuhay. Pagkaalis ko sa kuweba, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Nasa palad ko ang sisidlan ng langis at ang huling sulo na tila siya na lamang nagiging sandata ko laban sa kadiliman. Sa likod ko, naroon ang matandang bantay, nakatingin na parang may alam na hindi ko pa kayang maintindihan. Alalahanin mo, bulong niya. Hindi apoy ang magliligtas sa iyo, kundi ang tapang na magpasya. Humigpit ang kapit ko sa sulo. Sa malayo, unti-unting naglalabasan ang mga anino ng aswang, parang mga uod na gumagapang mula sa hukay. Dumadagungdong ang buong kagubatan. Ang halakhak at hiyaw ng mga nilalang ay parang mga kulog na walang tigil. Mula sa 4 na direksyon, dumarating sila, mabangis, gutom at walang awang, papalibot sa akin. Agad kong binuhusan ng langis ang apoy. Sa isang iglap, sumiklab ito ng napakalakas at ang liwanag ay nagdulot ng pag-atras ng mga halimaw. Ngunit hindi sila tumigil, lalo lang silang nagagalit. Hindi niyo ako makukuha, sigaw ko habang umiikot. Pinapaspas ang apoy. Sinusunog ang mga kamay at mukha ng sinumang lumapit. 1, 2, 3 ang bumagsak pero parang walang katapusan. Habang abala ako sa pakikipaglaban, biglang lumabas ang matandang bantay, dala ang malaking kahoy na nagliliyab. Tumakbo siya sa gitna ng mga aswang at sinigawan ako. Tumakas ka na! Huwag mo nang isipin ang iba. Buhay mo ang iligtas mo. Nanlaki ang mata ko. Sa gilid, nakita ko ang maliit na bangkang nakasabit sa isang kahoy sa may ilog. Wala na akong oras mag-isip habang sinusunog ng matanda ang sarili niyang katawan para gawing apoy. Napader, mabilis akong tumakbo, sugatan, halos nawala ng hininga at tumalon sa bangka. Nadinig ko ang huling sigaw ng matanda bago siya lamunin ng mga halimaw. Dalhin mo ang kwento natin! Sa wakas, nakalayo ako sa isla. Ang apoy ng sulo ay unti-unting namatay habang papalayo ang bangka sa dagat. Sa likod ko, naroon pa rin ang anino ng isla. Nakakatindig balahibo, parang humihinga ng kasamaan. Pagbalik ko sa bayan, walang naniniwala sa akin. Ang iba'y tumawa, ang iba na may nagsabing dala lang ito ng gutom at takot. Ngunit sa bawat gabi, naririnig ko pa rin sa aking panaginip ang hiyaw ng mga kaibigan ko, ang mga matang pula sa dilim at ang boses ng matandang bantay. Ako na lang ang natira, ako ang huling buhay, at habang may tao pang manghas, pumalaot
at mapadpad sa islang iyon, dala ko ang sumpa na ako ang magbabala sa kanila.